Huy, gablog, gablog. Hindi ka muna. Tapusin mo na yung pakain mo. May sasabihin ako sa'yo. Hoy, ikaw ang aga-aga mo rito. Paano mo nabuksan yung pinto? Langya ka. Eh kasi, nakakatuwa lang na di ko maintindihan. Parang ewan ko kung ano na naman yung mapasok sa utak ni Rocha. Ha? Ha? Ay bakit? Kung saan ka naman napunta, malayo yun ah. Hindi naman along the way yun ah. Sinilip mo na naman si Rocha, no? Hindi ko lang sinilip, bro. Sumimple ako kasi pagdaan ko sa kanila, nung una, pangiti-ngiti lang. Sabi ko ba, may wala namang kausap, wala namang katabi. Nung bandang huli, umaalak ka eh. Alam mo yung tawang, parang mala, parang, parang medyo kakaiba eh. Ganun ba? Tatawagan ko, dali lang. After a few moments later. Uy! Ang aga niyo ako tinawagan ah. Kaplog. Ikaw, Mino. Paring Rocha ha. Huwag kang magagalit. Natsempohan ka ni Bino. Ito si paring Bino. Halos humahalak ka daw dun sa terrace. Wala ka namang kausap. Medyo nagpunta ka agad dito eh. Nakalusot nga sa, hindi ko yata nalak yung pinto. Paring Rocha, pasensya na. Napadaan ako dun, nakita ko nung unang ngiti-ngiti ka lang. Ang bandang huli, humahalak ka mag-isa eh. Ano nangyari sa'yo? Oy. Paano hindi ako mangingiti? Paano hindi ako mapapalakak? O kung naabutan nyo yung pina-quiz kahapon. Yung short quiz natin kahapon tungkol sa module 1. Noong nangingiti-ngiti ako, tapos napapahalakak na ako. Sinong hindi matutuwa? Eh halos lahat, halos lahat ng sagot tama. At karamihan pa, abay nagbigay pa ng kumbaga why, ano yung reason, bakit letter B, ayun. Ang sagot po mga kaibaw, letter B nung quiz natin Ang letter B ibig sabihin yung kabisaduhin ang itsura at pangkalahatang kulay ng bawat wild type form ng iba't ibang species ng lovebirds. Dito po dapat pagsimulan ang pagtuturo ng color genetics. Sa umpisa, okay, sasabihin ko sa inyo, no? Siguro sabi iisipin nyo, color mutation ang pinag-uusapan eh. 'Di ba? Ito may kinalaman sa color genetics. Pero gusto niya magsimula yung module 1, inuulit-ulit natin. Yung module 1, pinapakabisado yung wild type form ng iba't ibang alaga natin. Parisicolis, Sherry, Personatus, Lilianae, Negrogenis. Actually, alam ko may mga Puliarius taranta breeder na rin sa atin. Nakakatuwa, di ba? So, kakabisaduhin dapat lahat ng wild type form na yun. Saka tayo uungos. Saka tayo ihirit. Kasi tama eh. Isa-isay na nga natin to mga kaibon. Sabi ni Joel Voces Anyosa, letter B po, dahil ang wild type ang foundation at dito manggagaling lahat ng mutation. Pag nagkaroon ng reaction galing sa wild type, malamang nag-mutate na ito. Abay, tama naman. Sabi ni Jason Ebit Francisco, B. Manuel Sueña Brillo, all of the above, professor. Pasok pa rin kasi all of the above. Figura Alvin, B, sabi niya. Paul Ellison Garcia. Letter B, sir. Kailangan makabisado muna itsura ng bawat wild type form. Kasi pag kabisado na po, madali na po malalaman ng mga mutations. Ayun, pumapasok na talaga yung mga kaalam, mga matagal kong parang sinisiksik sa utak ng ating mga Pinoy breeders. Rayaj Tayag Dagohoy, B rin. Para madaling matukoy kung merong pagbabago o pagkakaiba sa color genetics kumpara sa wild type form. Ayun, nahuli. Kasi nga naman, kapag kabisado na natin ng tsura, madali na natin makita kung meron man susulpot ng bagong mutation sa mga alagang ibon. Swakto! Macy's Bird Haven, the Chirpy Squad. Ito, sabi niya. B. Since ang color genetics ay tumutukoy din sa color mutation, kung saan binabago ang DNA sequence ng ibon, correct. Napaka-importante para lalo na sa baguhan na malaman ng kulay o yung kabuuang itsura ng wild type form. Kung ang kulay ng ibon, ayon, ay naiba sa original nitong itsura, ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago sa DNA sequence nito na nag-result sa pagbabago ng kulay. Yes! Macy's Bird Haven, the Chirpy Squad. Ronald De Jesus Obres, B, Professor, para makakuha ng idea sa color mutation. Base muna tayo sa melanin at cytosine. Nice. Erwin Asuncion, B po. Correct. Prince Mini Avery, B. Wild type kasi ang foundation, lahat ng mga mutation ng mga alaga natin. Correct. Gilbert Reg Bilasano, B.
Be cool equals B, sabi niya. Para malaman kung anong epekto ng cytosine, melanin at spongy zone. Correct naman talaga. David Arceo. Prof, tanong lang, iba pala to, nagtatanong pala. Tanong lang po, ano pagkakaiba ng recessive at dominant? Sasagutin natin to, ha? Walang kayo mag-alala, palapit na tayo sa mode of inheritance. Glenn, napakaina mo kasi magpaliwanag, boss. Hindi niya sinagot, pero nakakatuwang basahin. Malinaw talaga at madaling intindihin. Maynard De Jesus Perfinian, present pro. Meltor Santiago, ayun. Rodel Custodio, B. Ang sinasabi niya, hindi sila actually mutation, yung wild type form. Ito ay isang fundamental or foundational color din na tinatawag na ancestral color. Correct. Mike Boncocan. Letter B, sir. Pag naging familiar na sa itsura ng ALPS 1, ALPS 2 at Perso, may iwasan ng hybridization. Ayun. Iba naman ang kanyang punto dito. Which is correct. Tama ito. Magbibigay pa rin tayo ng mahabang paliwanag o diskusyon o vlog tungkol naman sa hybridization. So, tama actually si Mike Boncocan. Patungkol naman sa hybridization. May sinasabi pa siya rito kasi kailangan tsatsagain. Baka abutin ng 10 years, may F1, F2, F3, which is correct. Maganda yung pagkakahirit ni Mike Boncocan. Anthony Panelo, shout out. Allen Tone, B. Pagkabisado na itsura, kulay ng wild type, magkakaroon ka ng panimulang kaalaman. Correct. Doon magsisimula ang bilis at talento sa pagpapares na gusto mong palabasin ng mutation. Allenton. Ito pala, may sagot pala si Maynard De Jesus Perfinian, B. Dahil yan po ang pinagmulan ng genetics or some others called mutation. Eric Sulmata, sabi niya 100%. Shout out kay Eric Sulmata. May sagot pala si Anthony Panelo, B. Para malaman kung ano ba yung color mutation ng ibon ng mga ALPS 1 o ALPS 2. Okay. Christopher Cruz. DV Avery, maraming tanong, marami ring naguguluhan pa. Mabuti, magandang feedback, DV Avery, no? Isa-isay natin yan, pipilitin natin, excuse me po, mahuli kung ano pa yung saan kayo naguguluhan. Mag-clarify lang. Fort Bridge, sabi niya, mas bagay sa inyo talaga sir, tawagin prof. Nakakatuwa naman, pero hindi naman talaga tayo professor. COC Avery, B din ang sagot. Sabi ni COC Avery, actually, nabasa ko na din to sa YouTube nyo po. Abay, maganda naman sa YouTube channel niya. Pinapasok na YouTube channel natin. Ito sabi ni DV Avery, boss na lang itatawag ko sa iyo, boss. Okay, no problem, kahit ano itawag niyo sa akin. Pero ano man ang mga magagandang itawag nyo, malayo pa rin tayo sa pagiging perpekto. Yung po lilinawin natin. So, inaasahan po natin, may mga pagkakamali po tayo. Kaya kung may masipatan kayong kakulangan o pagkakamali, banggitin nyo lang, tanggap po natin lahat yun. Ang mahalaga, constructive yung criticism o yung may respect sa pagpuna. At tatanggapin po natin lahat yan dahil alam nating napakalayo pa natin sa mga totoong eksperto. Chris Maneha, yun naman, nag-send na naman ng star. Seba Chinolia Bocobas, you're the best. Kompleto na ba natin lahat ito? Sandali. Meron pa. So, Ronald Coronel, letter B. Para maging aware sa color genetics ng ibon, sir. Sabi naman ni Jonathan Trangiatulin, alam ko from Leyte ito eh. Answers B. Okay, correct. Sol Benedict, B, kasi is green ang baseline or base color. Tama naman. Ayun, abay. Marami-rami din na sumagot at halos tama lahat. Naku po, paano hindi mapapatawa si Rocha, di ba? Nakakatawa po mga kaibon. Ang ganda ng pakiramdam. Ito po, mababanggit ko lang sa inyo. Sa totoo lang, ang ganda po ng pakiramdam. Kapag yung mga pinaghirapan, ito po hindi ko naman po ito pinaghirapan ng 1 taon lang. Kung merong 10 taon mahigit, sabi ko nga 20-25 years pa lang, pumapasok na tayo sa forum ni Dr. Terry Martin, na moderator din naman si Dirk tsaka si Inti Onsman ng mga panahon na yun. So yun pa lang, nag-accumulate na tayo ng color genetics na kaalaman. So yung haba ng panahon na yun, at itong mga sagot na to, nakikita natin na yung pinaghirapan natin, sa tulong nyo rin, nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng magandang resulta. Kaya napahalakhak si Rocha eh. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Baka sa mga susunod, may quiz pa. Abang-abangan nyo. Pero papasok na tayo sa Module 8, ha? Module 8. Baka nakakalimutan nyo kasi sumasagot-sagot lang ako ng iba't ibang tanong. Pero ibabalik natin talaga sa color mutation at color genetics. Pag-uusapan natin yung dark knowledge. Dark knowledge. Module 8. Abangan! Hasta la vista!